Pero bago yan, tama-tama, atin na po makakausap. Sandali lang direct na si Police General, PNP Chief, Police General Nicolas Torre III ay nasa ating linya na ho sa mga sandaling ito. General Torre, sir, magandang umaga po sa inyo. Orly tinidad po ito sa radyo na TV pa. Good morning, Orly, at good morning sa inyo mga tagapakinig. Mga maikling tanong lang ito, General. Unang-una, naiparating na ho ba sa inyong mga tauhan, pati sa mga presinto, yung gusto nyong mangyari na 3 minutes ba yan o 5 minutes na emergency response ng pambansang pulisya? Yes, last 2 days ago, we have command conference. Ito na ang ating desire. Ano natin i-comply ang directive ng ating President para sa mabilis na responde. So the President BBM directed us na gusto niya na ang pulis ay magbigay ng mabilis na serbisyo sa ating mga kababayan. So ang ating regulasyones as of the moment is 7 minutes response. Nagsimula na kaagad ako sa 5 minutes na lang muna dahil para masyado matagal ang 7 minutes eh. So 5 minutes and then pababain natin hanggang sa standard natin na 3 minutes. Ang 3 minutes talaga napatunayan sa QCPD, no? Kayong director dito, kaya naman eh. General Torre? Kaya yan. Kaya sa buong Metro Manila yan. There's no question about it, no doubt. Meron pa ba tayong dapat na ipaliwanag sa inyong palagay, General Torre, doon sa inyong pahayag na maraming huling mangyayari kaugnay sa illegal drugs campaign ng PNP ngayon? Gusto lang i-reiterate, yun ay offshoot ng ating yun ay offshoot ng aking paniniwala na iisa lamang ang paraan para mapanatiling safe ang ating mga communities. Isa lang talaga. At ang paraan na yun ay alisin ang kriminal dyan sa ating community. In particular, alisin natin ang mga kriminal sa kalsada. Kasi pag wala na mga kriminal dyan, wala na rin krimen. So, ang solusyon lang talaga, paano alisin ang mga yan, is pulihin natin ang mga kriminal. Gusto ko na mga pulis ay maging aktibo sa pagbabantay sa mga lansangan at i-ensure ang kaligtasan ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng paghuli ng mga kriminal na nandyan sa kalsada. Pero dapat, tama ho ba binanggit ninyo, dapat yung isipin na iwasan din na sila yung makasuhan dahil sa gagawing mga illegal, o halimbawa illegal arrest, at wag naman sana humantong sa pagkamatay ng isang suspect. Hello, General Torre, sir? Naputol. General, sir, pasensya na, naputol po kayo. Pakiulit po, General. Go ahead po. Yes. Talagang dapat sa every time na magtrabaho ang pulis, lalong-lalo sa pag-aresto, nakataya kasi dyan ang kanyang buong pagkatao eh. Pag siya ay nang aresto at hindi tama yan, siya ay pwedeng makasuhan. Ang worst yan, kung yung mga inosente aarestuhin, lalagyan ng ebidensya, at kakasuhan nang wala namang sapat na batayan, talagang makakasuhan ang pulis natin yan. We will have liabilities there. So, it goes both ways. Yung kasuhan niya kung ang kriminal ay talagang kriminal at siya naman ay makakasuhan nung kanyang inaaresto kung ito ay manipulated yan lamang. Okay. General, naalala ko lang nung nagkikita pa tayo sa QCPD firing range with Major Eric Alino. May nabanggit kayo nun ng isa sa mabisang paraan para talagang ligtas at magandang operasyon ng PNP ay yung body camera. Matagal na plano yan. Ngayon ba sa inyong pamumuno, yan ba isa sa inyong mga nais na gawin o maisa katuparan? Magkaroon ng body cam ang lahat ng mga miyembro ng PNP na lalo-talo na yung magsasagawa ng mga iba't ibang uri ng operasyon? Sa ngayon ho ay meron tayong mga 600 na body cam na tumatakbo. Ang umaandar at any given time is mga around 90% sa ngayon. Dahil ating pinipersa at ating talagang sinusupervise ang ating mga tao na dapat naka-on ng mga body cam na ito. Padadamihin pa natin yan. Kaya yan ang ginagamit ko sa ating demonstration dati ng police response na ang ating mga nagiging subject ng police response sa ating mga testing ay nakikita natin ang mga pagmumukha nila at ang kanilang mga surroundings sa ating command center. Kasi ang ating mga nagre-responding police ay may dalang body cam. Pararamihin natin yan, Sir Orly. Naalala ko nun pati yung mga nagmaman ng checkpoint, nakikita nyo kung ano pong kanilang ugali sa pag-check ng mga sasakyan. Dahil dyan sa kanyang uri ng body cam na merong feed sa pinaka-headquarters ng QCPD. Ganito rin dapat siguro mangyari, ano po?
Yes, sir. Buong Metro Manila yan, sir. In a short while, konting antay-antay lang at ang registration ay dinadagdagan natin para magkaroon siguro ng mga 4 hanggang 5,000 body cam para sa ating kapulisan. Okay, General Torre, yung iba siguro katanungan sa susunod na pagkakataon na magkausap tayo, definitely hindi ho ito ang huli. Maraming salamat po sa inyo at sa mga darating na weekend ay iniimbitahan kayo ng mga kasama sa Team Alpha. Marami yata kayong susunod na mga club shoot, General Torre. Kaya Yes, sir. At tayo ay excited na sa pagtatapos ng ating gun ban at ang ating mga kaibigan sa shooting community ay yan daw ang inihintay. Thank you, sir. At magandang umaga po sa inyo. Sa ulitin po. Maraming salamat, Sir Early, at sa inyong mga tagapakinig. Inyo po napakinggan mga kapuso, PNP Chief General Nicolas Torre III. Mga kapuso! Buena Manong Balita.